What's up mga ka-farm? Update tayo sa kulungan ng baboy. May ano na siya, may bubong na. Saka formado na siya. Ito na siya. Ayan. Natapos na yung bubong niya. Tapos dito. Yan. Bali yung nagamit na ganito, yero, 5 piraso na 10 feet yung haba. Tapos nagdagdag ako ng isang piraso na 12 feet para idugtong dito, para diretso na lang. Kasi yung unang nabili ko is 10 feet lang yung sinabi ng kapatid ko. Kaso nung sinabi ko sa kanya na wag na lang gawin na gagawan ng ganito ng paras doon sa kabila, idiretso na lang, kaya nakulang sa yero. Kaya bumili ako ulit ng isang piraso na 12 feet para hati-hatiin yan. So ito na siya. Yan. Dinugtong lang dyan sa sa luma. Tapos yung bubong niya, yung ceiling, di naman siya gaano kababa kasi may allowance pa naman dito. Yan. Yan yung sa harap. Tapos dito ko ilalagay yung crates or yung farrowing pen dito banda. Yan. Tapos dyan open lang yan, open para pag pag malalaki na yung mga biik, labas pasok lang sila dyan. Yan. Yan. Ito ayos na, may bubong na, hindi na mainitan. Yan na yung bali natapos lang to ng 4 na araw. Oo, 4 na araw lang to ginawa ng kapatid ko. Pero hindi siya tuloy-tuloy. Ano lang, pag may bakante siya, sa kanya gagawin. Yan. So ang nagastos ko dito sa labor 4,000 din. Oo, 4,000 yung nagastos ko sa labor. Tapos sa materialis nasa 5,000 ata yun. So ang gastos ko lahat dito is nasa 9,000 pesos. Hindi ako nagkakamali, nasa 9,000. Kasama na yung hollow blocks. May sobra pa naman hollow blocks. Yan, gagamitin ko yan dito sa parang iharang ko yan dito, parang half, isang yan, yan. Ayun, daan ko dito magiging daanan na to. Tapos dyan magiging ang farrowing pen. Tapos dito bakante, pag may budget, lalagyan nilang yung harang dyan ng steel matting. Hindi, open lang yan para yung mga biik laboy-laboy dyan sa harap, sa labas. Tapos yung poste pala pinakain lang sa simento. Yan, hindi naman niya mabubulok kasi yung ginamit na haligi is matitigas, yung tinatawag sa amin dito na
tugas na kahoy. Yan. Yan. So ang sarap sa piling pag natapos na. So ito na yung magiging simula ng business ko, pag-aalaga ng baboy. Ito na talaga yung business ko. Ito yung panimula ng una kong inahin, magiging inahin. Tapos inshallah dadagdagan yan. So may festing tayo na hindi lang isa kundi mas marami pa yan, nararami pa yan. Dati nangangarap lang ako na magkaroon ng sariling inahin. Ngayon malapit ko nang makakamit. Ayan. Magpa 5 months na to. Siguro mga putin ko lang to ng 7 months bago ko pa kastahan, para insakto talaga siya sa edad tsaka yung katawan niya. Yan. Tapos dito pala ang gagawin ko dito is lalagyan na lang ng kahoy, kasi may siya groove, para dito na lang ikabit yung kahoy diretso na, hindi ka na magbibili ng bisagra. Yan. Dyan. Tapos may labasan ng dumi, kaabang na yan, labasan ng dumi. Dito rin sa kabila mayroon. Sarap sa piling. Pag may mahanap ako na mga yung magandang lahi, bibili ako. Tapos itong inahin ko, dumalaga ko, ilipat ko yan dito, para dito ako magpapakinig. So ang plano ko is dalawa lang muna yung bibilhin ko, hindi muna ako bibili ng marami, kasi ang pagkakasyahin ko lang is yung kita nung dalawang biik. Yung kapatid nito, yun lang yung papakikutin ko na kapital. So ang kasya nun is dalawa lang, kasi nagamit ko na yung iba dito sa pagpapagawa. So yun lang. Tapos in the future, sana ma-extend na naman ulit ako dyan, papunta na doon or papunta doon. So magpe-pray lang tayo palagi na bibigay sa atin ni Lord yung mga pangarap natin sa buhay. So yung mga viewers ko dyan, or yung mga subscribers ko dyan, or yung mga ibang mga nangangarap na magkaroon ng sariling baboyan, kapit lang, tiyaga, at saka huwag tumigil na mangarap na magkakaroon talaga, habang balang araw magkakaroon kayo ng sarili ninyong baboyan tulad nito. Hindi ko akalain dati na magkakaroon ako ng ganitong kulungan. Nanonood lang ako ng mga vlog sa YouTube, sabi ko balang araw magkakaroon din ako niyan, magkakaroon ako ng sarili kong baboyan. So ito na yon, natutupad na yung pangarap ko unti-unti. Yan. Ang ginagamit ko lang dito is yung kukulamber. Ito lang yung hindi, yung matitigas na mga kahoy, yung tinatawag na tugas. Tapos ito, plano ko nito is ililipat yung anuhan ng tubig. Either gagawa ako dito ng bago
dito, mas mataas para sa dito sa kabila at saka dyan. Pwede nang matulog dito. Pwede na tong magiging kwarto. Pwede itong magiging ano, extension. Ayan. Dati nung nanonood ako ng mga videos sa YouTube na kulungan ng baboy, sabi ko talaga sa sarili ko na balang araw talaga magkakaroon ako ng sarili kong ganyan. So ito na yun, natutupad na yung mga pangarap ko, hindi pangarap. Ayan. Ang sukat pala nito guys, farm, yung bago kong pinagawa is 10 by 10 feet by 10 feet. Yan, 10 by 10 yan, 10 feet, tapos papunta doon 10 din. Malaki-laki talaga siya. Sinadya ko yan para in the future pag biyayaan tayo ng panibagong inahin, so pwede natin siya gagawin dito, dalawang inahin. Tapos dun sa kabilang kwarto or kabilang kulungan, dito tayo magpapatining. Dito natin ilalagay yung mga patining natin. Tapos dito yung paanakan. Yan. Thank you Lord. So ito na yung simula ng pagkakaroon natin ng pig business or pig farm, backyard. So, yan. Yan. Tapos yung drinker nila, ayusin ko din yan. Tapos yung tubig, plano ko is ilipat to dun sa ayos lang din naman dito. Maglagay lang ako ng malaking drum dito, no. So yan lang muna update mga farm. So update ko rin kayo ulit pag makabilin or makahanap na ako ng panibagong ano na gagawin nating fattening. So ang plano ko is dalawa lang muna. Hindi muna tayo mag-aalaga ng tatlo, kundi dalawa lang para kasya yung capital natin. Kasi dun yun yung gagamitin natin ng capital, yung benta ng dalawang big chan. Yun yung papaikutin natin. Tapos ito, antayin na lang tayo rito pag biyayaan tayo ng mga biik ni Lord. So gagawin nating fattening yung anak nito. So thank you so much mga ka-farm, and don't forget to like, comment and share my YouTube channel and subscribe. Miray and Miray. So watch nyo na lang din yung mga previous videos ko mga ka-farm. Thank you and God bless. Bye bye.